Let us first discuss what technology means. Technology is the use of scientific knowledge to give an easier solution to problems within the society or specific individual. So, ang technology daw ay paraan ng tao para gawing mas madali at mas mabilis ang mga bagay gamit ang tinatawag nating scientific knowledge. Kaya nga may cellphone para mas mabilis ang pakikipag-communicate, washing machine para hindi na mano-mano ang paglalaba, at computer para mas madali ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pero syempre, hindi naman bigla na lang lumitaw lahat ng yon. May mga taong nag-isip, nag-try ng iba't ibang way at gumawa ng paraan para mas mapadali ang buhay natin. Dahil sa effort nila, meron tayong mga modernong bagay na hindi natin maikakailang malaki ang naitutulong sa pang-araw-araw natin. Halimbawa na lang, yung AI or Artificial Intelligence. Dati, kailangan mo pang pumunta ng library para magbasa ng sangkatutak na libro just to get information. Pero ngayon, dahil sa AI, mabilis ka nang nakakakuha ng sagot at makakagawa ng iba't ibang bagay. Kaya we can say na ang AI ay isang example ng technology na galing sa creativity ng tao. So now, let's proceed to the invention that will be discussed by Jerome. So invention in its purest sense, it is the creation of product, process, or techniques which do not exist before. So, ibig sabihin nito, invention, ito yung mga bagay na hindi naman nag-exist before. So, kumbaga once na na-create mo yung bagay na yun, then helpful, useful siya. Or nagagampanan niya yung role na dapat or kung ano yung function talaga niya. We can say na invention yun. So for example, yung first mobile phone na nagawa siya nung 1973 ni Martin Cooper if I'm not mistaken. So yung mobile phone na yun hanggang ngayon gamit natin, which is mas nag-upgrade pa ng nag-upgrade and then mas naging high-tech pa. Mas naging cellphone na rin na touchscreen, nagkaroon ng iba't ibang apps na nagagamit natin. So kumbaga useful siya sa panahon ngayon kasi nag-upgrade niya dahil kumbaga dati kung nung wala pa yung mobile phone na yun, hindi efficient o hindi maayos yung makipag-message natin sa kapwa natin. Kumbaga dati kung gusto mo nang mag-message sa iba is magpapadala ka pa ng liham, may process pa yon, medyo matagal. Kumbaga hindi niya kara-karaka marireceive. Hindi kara-karaka marireceive nung pagsisendan mo or pagdadalhan mo ng liham. Aabutin pa siya ng ilang araw. Unlike ngayon na meron na tayong mobile phone na ginagamit sa araw-araw, mas nagiging accessible or mas napapadali nito yung pakikipag-communicate natin sa kapwa natin. Nasaan ka man or kahit kailan mo man gusto. So, yun ang tinatawag natin na invention, yung mga bagay na nakikreate natin or nakikreate natin mga bago sa paningin mo. Invention yun. So, innovation is the modifying invention to prove it or make it better. So, sa business, hindi lang dapat alam mo kung paano papatakbuhin ito, paano i-handle, kung paano lang maging business-minded. Dapat magaling ka rin sa pag-i-innovate, lalo na nagbi-business ka. Sa panahon ngayon, laganap na yung teknolohiya. So, di mo mas lalong magagamit yung yung pag-i-innovate ng mga bagay-bagay na mas makakatulong o mas mapapagaan yung mga ginagawa mo
para sa business mo. Like, mapapalaki mo to, mas mapag-i-improve mo, na mas magiging okay naman. So, example din, may makinarya ka. Ngayon yung makinarya mo na yun, gumagawa lang ng 100 na pieces na mga pieces na sa business mo. 100 na mga product lang. So ngayon, bilang business owner, ano yung dapat mong gawin? So ang gagawin mo, mag-i-innovate ka. Mag-iisip ka ng paraan kung paano i-upgrade yung mga machine mo, paano mo i-upgrade yung makinarya mo, kung paano mas mapapadoble yung mga produktong ginagawa mo. So ngayon, upgrade mo yun. Pag na-upgrade mo na, mas marami ng product ang magagawa mo. Hindi lang 100, kundi magiging doble. Then, tulad ngayon, example din di ba? Dati sa kotse, talagang gasolina lang ginagamit. Sa tulong ng technology, may decharge na kotse. So, parang ganun lang di gagawin mo sa mga makina mo. Para mas mag-improve, mas madoble yung mga gagawin. Mas mapabilis. Ganun lang ang innovation. Hindi lang para mas makatulong to sa'yo. Entrepreneurship, the process of launching and running a business. Ito ay proseso ng pagbuo at pagpapatakbo ng isang negosyo. Pero hindi lang basta proseso o puro plano lamang. Kailangan may tiyak na aksyon at kahusayan na kailangan sa isang negosyo. Kapag may ideya o planong naiisip, dapat aralin o agad simulan ito. At mabilis na aksyon, hindi lamang basta aksyon, kumilos o simulan agad. Sa entrepreneurship, hindi lang basta sapat na marunong. Kailangan din magsimula agad ng negosyo. Kung meron kang naiisip or pinaplano magtayo ng negosyo, ito'y dapat gawin agad. Sa entrepreneurship, tapang at diskarte ang tunay na puhunan upang ituloy at mapalago rin ito. Let's say, example, sa eskwelahan, o sabihin natin, o ihalimbawa natin yung isang estudyante. Nakita niya yung opportunity na magtayo ng isang milk tea shop. Naisip niya agad, yung marami pwedeng bumili dito. Dahil nga, sa eskwelahan, kumbaga, alam niya na yung target customer. Dito, magtatayo ako ng milk tea shop. Maraming bibili dito. Dahil nga uso ang milk tea, maraming naienggan yung bumili. Ngayon, papasok dyan yung ideya o plano, aksyon, diskarte, tapang, at resulta. Sa ideya, naisip niya na maraming estudyante or target customer na bibili sa kanya. Ngayon, umaksyon. Gumawa na agad siya ng plano. Sinimulan niya agad sa maliit na halaga o puhunan. Papasok naman dyan ang diskarte. Papasok dyan na paano niya mapapabili or mahihikaya o mapaparami ang kanyang customer upang makarami ng benta. Mas mahalaga kasi yung customer over kita. Bakit? Kasi kung marami kang customer, maraming may ibebenta, malaki ang papasok na kita. Inversely, konti ang customer, konti benta, walang kita or maliit lang. Ganoon.
magsisimula lagi yan sa tanong na how, why, at what. Halimbawa, maaari siyang mag 1 buy get 1 free sa unang bukas ng shop upang magpakilala. At kailangan masarap din dapat yan kasi yan ang hinahanap ng mga customer talaga tapang sinimulan niya agad kahit na maliit lang yung puhunan, although ala naman risky na malugi dahil meron nga siyang target customer. Ngayon magkakaroon ng resulta, ayun, nag-boom ang kanyang milk tea shop, napalago niya dahil sa location nun, cost, target customer, saka yung sistemang na-build niya na yun ang magpapatuloy sa negosyo. Technopreneurship. So from the word itself, technopreneurship, it comes from the word technology plus entrepreneurship. So the term was purchased in 1987, but it only gains popularity in the year 2000 when several people started to use the internet. So technopreneurship, this is about finding new technologies and even making new technologies by keeping commercial product and service. So the people behind technopreneurship is the technopreneur. So this is the person who engage in technopreneurship that makes product or solution that uses technology to change how something is done in a traditional way. So example of successful entrepreneurship or entrepreneur are Bill Gates, the developer of Microsoft, who is now a billionaire. And next is Steve Jobs, the founder of Apple, and Elon Musk, of course, the man behind the fantastic technological startup like PayPal, SpaceX, and Tesla Motors. So, the entrepreneurship is suitable for a person who is intelligent, innovative, tech, savvy, and passionate in a calculation of risk. So the people that I mentioned earlier is the person who are risk taker, that they never let the failure define them. So take risk and learn from that failure. Now, let's proceed to Unit 1, Customer Pain Points. So, customer pain points is a specific problem that prospective customers of your business are experiencing. So, ang customer pain points ay tumutukoy sa problema o hirap na nararanasan ng mga tao bago sila bumili ng isang produkto o serbisyo. Halimbawa, kung mahaba ang pila sa fast food, pain point yon kasi nasasayang yung oras ng customer. Kung mabagal ang internet, pain point yon kasi naaapektuhan yung trabaho o pag-aaral. Ngayon, para ma-resolve ang mga pain point na ito, kailangan natin ng tao or serbisyo na gagawa o mag-iisip ng solusyon para dito. Another example is yung AI ulit. Ang AI ay ginawa dahil sa pain point ng maraming tao. Nahihirapan at natatagalan ng tao sa paghahanap ng information. So, ang naging solusyon ay ang pagkakaroon ng system na kayang sumagot ng tanong agad, mag-summarize ng mahahabang paragraphs, o tumulong sa pag-organize ng trabaho. So, dito naman sa pain points versus solution, dito ay pinapakita na may malaking pagkakaiba ang totoong problema ng tao at ang mismong solusyon na ginagamit nila. For example, sa taas,
I need to stop my knee from bleeding. Yun yung pain point. Ang problema ay yung dumudugong tuhod. So, ang solusyon ay bandage dahil ito yung ginagamit para mapigil yung pagdurugo. So, sa second example, ang pain point ay I need to make a 1/4 inch hole. Ang problema ay paano makakagawa ng hole. Ang solusyon naman ay drill bit. Ibig sabihin, ang pain points ay mga tunay na suliranin o problema at ang solusyon ay ang idea na naimbento para ayusin ito. We also need to realize na ang tunay na kailangan ng tao ay hindi mismo yung produkto, kundi yung solusyon na makakatulong sa problema nila. Kasi minsan, ang tingin natin, kailangan lang natin ng produkto. Pero sa totoo lang, ang hinahanap ng tao, solusyon sa problema nila. Halimbawa, isipin mo yung cellphone. Hindi lang simpleng gadget ang binibili ng tao, kundi paraan para mabilis makapag-chat, makatawag, o maka-access ng information. Kung wala yung problema nila na kailangan kong makipag-communicate o kailangan kong makahanap ng information agad, baka hindi na nila kailangan bumili ng cellphone. And now, ang sabi dito is, innovation come from understanding true pain point. Innovation, hindi ka lang mag-innovate ng isang bagay, ng produkto, ng serbisyo, dahil lamang meron kayo isang cool idea. Dapat alam mo rin yung totoong kinakaharap na problema ng mga tao. Kagaya na lang, for example, sa business, di ba? Sa food businesses, di ba? Marami sila doong chinachop. Ang dami. Nagko-consume ng mas maraming oras yung pagcha-chop, kagaya ng garlic. Siyempre, pagka marami kang niluluto, kailangan mo mag-chop ng onion, ng garlic, ng carrots, and other veggies, di ba? So, dahil dyan, parang na-identify na natin kung ano yung pain point nila, di ba? So, iisip ka ngayon ng plano, iisip ka ng produkto na makakapag-reduce ng pain point na yon. And doon na nga, magki-came up yung food processor, or pwede siyang machine or manual, depende kung ano yung gusto nung bibili. Sa isang hila mo lang, di ba, meron siyang maraming cutter and meron siyang isang container kung saan hihilahin mo lang or sisinunod mo lang siya, is chop na lahat ng bagay, di ba? That is pain point ng mga nasa food businesses, right? And like catering, di ba? And other pain point is yung mga customer na ayaw nang lumabas, bibili ng pagkain, di ba? Magluluto pa, mag-prepare pa ng kung ano-anong ingredients. And dyan papasok yung mga food delivery, di ba? Yung mga restaurant, mga sikat na fast food dyan, na meron na rin silang food delivery like Grab, Food Panda, di ba? And other services pa. And marami pang iba. Ngayon sa panahon natin ngayon, may marami ng tao na ayaw na pupunta ng palengke para bumili. Ayaw na rin nila, mas gusto nilang makamura dahil sa online ngayon na invento yung Shopee, TikTok Shop, and Lazada. Diba? And dahil doon, isang click mo lang, meron doong ilang araw madideliver na mas mababang price kasi meron silang free shipping or voucher, diba? Na mas nakakapagpababa pa ng mga price. And hindi na nila kailangang mag-abalang pumunta pa kung saan sa palengke. Minsan wala pang mabibili, di ba? Minsan lahat na available na sa online shop. Yun. Nag-came up yung mga company dyan dahil nakita nila na yung mga tao is kailangan ng services na madali lang, hindi na nila kailangan lumabas. Discuss naman natin kung ano yung ibig sabihin ng customer. So, customer is the person who pays the price and purchases the goods or service of a certain producer or a business.
So customer meaning ano lang to, madali lang itong maintindihan. Si customer, siya yung nagbabayad, nag-a-avail ng isang product or ng service sa isang market. So while si end user naman ay the person who consumes or uses the goods or the services. So si end user, siya naman yung nagko-consume. Siya yung nagko-consume ng isang product or service. So para mas madali nating maintindihan, let's differentiate kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa. So let's say meron akong kaibigan na may birthday, and then ngayon gusto ko siya bigyan ng cake, and nag-avail ako, let's say pumunta ako sa Goldilocks and then bumili ako ng cake nila, nag-avail ako ng cake nila. Ngayon directly ako yung nagbayad, so matatawag ko yung sarili ko na customer, and then yung cake na yun binigay ko na sa friend ko, and then siya yung kumain, siya yung nag-consume. So matatawag natin na end user naman yung friend ko, since siya yung nag-consume nung pinaka-product. So yung customer and then yung end users is pwede naman din natin i-apply sa isang tao lang. So let's say ako kailangan ko ng laptop, and then nagpunta ako sa gadget store, ako yung nag-avail or bumili ako mismo ng laptop, since ako yung gagamit din, and then matatawag ko yung sarili ko na customer and then end user at the same time. So ayun, basically pwede rin natin masabi na lahat tayo ay customer, since bumibili rin naman tayo, maliit man or malaking bagay, maliit man o malaking halaga. So as long as nag-avail tayo or nag-purchase tayo ng isang bagay, we can call ourselves a customer. So ayan. Stakeholder. Sabi dito, a stakeholder daw is a party that has an interest in a company that can either affect or be affected by the business. Sa madaling salita, stakeholders are the people who care about what your business doing, because your actions can help them, harm them, or involve them in some way. Bakit nga ba sila importante? They provide the resources, money, labor, materials, your business needs. They influence your reputation. They can support you or oppose you depending on how you manage them. Ignoring them can lead to conflict, but managing them well leads to trust, loyalty, and growth. Think of it this way. No business exists in isolation. Stakeholders are the backbone of any business. They are not just extras. They are the reason your business can survive, grow, and lead. Next is the types of stakeholders. So we have two types of stakeholders. So ano nga ba yun? Yun yung internal and then yung external stakeholders. So ayan, gaya nga sabi ni ang meaning ng stakeholders, sila yung grupo na interested or yung may nakaka-apekto sa isang project, business, or anuman na product or service man. So sa unang type ng stakeholder, so andito sa internal. So sa internal stakeholders, sila yung primary na kumikilos sa isang project or sa isang business. While sa external naman, sila naman yung dito papasok si supplier, ayan, si government, society, and then yung consumer. So para mas madali natin maintindihan, bibigyan ko kayo ng example. So let's say sa isang solar farm ngayon dito sa may area namin sa Gapan na kasalukuyang ginagawa. So yung solar farm na to, meron siyang lawak na 3,500 hectares yata, if hindi ako nagkakamali. So yung sa lawak na yun, syempre sobrang dami ng contractor na kakailanganin. Kumbaga parang party-party yan, party-party na area or may designated area ka na kukontratahin para sa isang project na yun or para sa isang site na yun.
So, kumbaga yung isang company na yun, let's say sa isang company, meron dyan si employee, si manager, and then yung owner or yung mismong contractor. So, kumbaga yung internal na yun, yung mga nabanggit ko na yun, si employees dito nakapaloob na nga yung site engineers, laborers, warehouseman, etc. And then yung si manager nga, si owner, sila yung primary kumikilos dun sa project na yun. Kumbaga para ma-accomplish nila kung ano man yung target nila na mangyari sa project na yun. So sa kabilang banda naman, si stakeholder, andito na nga yung si external stakeholder, andito na nga nabanggit ko sila society, supplier, si government, creditors, and then yung specifically na mga consumer. So sa external na yun, let's say si Meralco, kumuha siya ng linya or kumuha siya ng supply dun sa may solar farm na yun. So ngayon, syempre ibebenta niya yung kuryente na yun sa mga tao or sa society natin. Ngayon, yung consumer, sila na ngayon yung external, kumbaga yung sila yung interested din sila sa pinaka-project na yun. Sila yung nakapaligid or nakapalibot sa specific project na nagko-consume or sila nagko-consume. So yun, pinagkaiba nila si internal stakeholder, sila yung primary na kumikilos, while sa external, sila yung nagko-consume. Next is the influencer. Someone who has the power to affect the purchasing decisions of others because of their authority, knowledge, position, or relationship with their audiences. An influencer is someone people listen to, trust, and follow, especially on social media, but also in real life. So why influencers are important? People today trust real voices more than traditional ads. A recommendation from someone they admire feels more authentic and convincing than a brand just saying, buy this. That's why business spend billions on influencer marketing, because influencers can change people's buying decisions. Influencers are powerful because people trust them, they shape trends, they drive action, whether it's buying a product, supporting a cause, or joining a movement. Customer segment. So, ano nga ba yung customer segment? Customer segment are the different group or people, organization, your enterprise aim to reach and serve. So, ang sinasabi lang naman din is dapat ready ka, maalam ka pag magtatayo ka ng business. Hindi yung basta nagtayo ka lang, yung wala kang kaalam-alam. Magtatayo ka, walang tao. Magtatayo ka sa lugar na yun, hindi naman kailangan. Siyempre, dapat yung kailangan ng tao. Like, example, magtatayo ka ng karinderya. Dapat alam mo kung pupuntahan ba yun. Like, example tabi ng school, tabi ng ospital, tabi ng mga manggagawa. Lahat ganun yung pagtatayuan. Yung may pupunta sa'yo. Like, for example may karinderya ka. Magtatayo ka nga, nasa gitna ka ng bukid. Kasi hindi bibili sa'yo doon. Wala. Kaya kailangan maalam mo para maging successful yung business mo. Ito pa example, kunyari magtatayo ka ng gasolinahan. Kailangan yung makikita talaga yung mga nadadaanan ng mga sasakyan. Kunyari nasa bundok ka, sino yung magpapagasolina sa'yo doon? Wala. Kaya dapat alam mo yung pagtatayuan mo. Tsaka dapat alam mo rin yung makakagusto ng tao. Hindi yung kapag maglalagay ka lang ng business doon, masasayang lang yun. So, din sa customer segment, ipapaliwanag ko din kung ano yung 4 na types ng
customer segmentation. Yung una is demographic segmentation, psychographic segmentation, geographical segmentation, and behavioral segmentation. Demographic segmentation, it's referred to statistical data about a group of people. So, sinasabi dito is parang kumuha ka ng data bago ka magtayo ng business kung ano ang mga pangangailangan ng tao. So, like for example, magtatayo ka ng business, nasa Bukirang ka. Pag ba nagtayo ka ng business sa Bukirang, ano yung kailangan ng mga farmers? Kailangan nila ng binhi, kailangan nila ng mga makinarya, kailangan nila ng kung ano yung mga itatanim nila, pataba, ganyan. So, bilang isang magbi-business, ano nila, kailangan may tayo. So, kailangan magtayo ng pangkailangan ng farmers. Doon na sila bibili sa'yo. Like, bibili ng pataba, ganyan, mga binhi. Ganun lang yung demographic segmentation. Then, yun nga, kailangan maglagap ng data kung ano yung mga kailangan nila para mag-success yung business mo. So, din naman tayo sa pangalawa at psychographic segmentation. So, ano naman yung psychographic segmentation? Dito is categorize the audience and customer by a factor that related to their personalities and characteristic. So, ang sinasabi lang naman dito ay dapat alam mo din yung mga gusto nila, like yung beliefs, lifestyle, and values. So, example ngayon, yung mga tao kasi ngayon is mga medyo masisela na. Gusto is mga branded na, ganyan. Like, example is sa mga sapatos, Adidas, Nike, ganyan. Mga kung ano-anong mga branded na sapatos. So, ngayon, karamihan sa mga customer natin is mas mga quality na yung mga binibili, ganun. Kaya, bilang isang business owner o magbi-business, dapat alam mo din yung mga gusto ng mga customer mo. Like, pag kumakain sila sa labas, mas gusto nila yung mga patok na pangalan na kinakainan nila, Jollibee, McDo, Starbucks, ganyan. Kaya dapat pag magtatayo ka ng business, patok talaga. Kasi masyado na yung mga tao ngayon talagang branded na. Talagang mga high quality na ngayon. Yun lang naman yung psychographic segmentation. So, dito naman tayo sa pangatlo, the geographic segmentation. So, sa pangalan pa lang, geographic, lupa. Ibig sabihin lang na to kung saan ka magtatayo ng business, ang lugar. Saan may lalagay yan, saan may lalagak yan. Yun ang pinaka-importante. So, geographic segmentation is categorize audience based on geographic location. So, ito yung pinaka-the best. Ito yung magbubuhay sa business mo. Andito lahat. Kasi, kunyari, naglagay ka sa walang tao, talagang hindi nakikita. E di, paano ngayon yung business mo? Sino bibili? So, kailangan mo mamili. Kailangan mo malaman kung saan mo talaga ilalagay yung business mo para mag-success. So, mag-example ako. Like, pag magtatayo ka ng business, di ba bibili kang lupa, pipili mo kung saan mo ilalagay, doon na nga ba, ganyan. So, okay, pag bibili ka ng lupa, so kung magtatayo ng business, dapat yung bibili mo na lupa is commercial. Oo, mas mahal siya, pero pag mas mahal naman yun, talagang makikita mo nadadaanan sa daan, nasa highway, nasa gilid ng highway, nasa gilid ng school. Ganun yung magagandang tayuan ng business. Yung malalapit sa tao, like sa
tabi ng school, ganyan, yung mga magagandang tayuan ng So, din na tayo sa last part ng customer segmentation. The last is the behavioral segmentation. So, ang behavioral segmentation lang naman is, the word behavior is ano yung pag-uugali, ganyan. Ano yung mga dapat mong gawin. So, behavioral segmentation categories customers based on their observed behavior. So, ayun sabi, observe mo daw yung behavior. Siyempre, especially ito sa mga customer mong mga bumibili sa'yo, ganyan. Dapat alam mo kung ano yung mga iniisip nila o mga gusto nila. Like, for example, may hindi sila nagustuhan sa binibenta mo. So, kailangan mo yung palitan. Dahil yun yung na-observe mo. Kasi hindi na nila inulit bilhin. So, bili ka ng mas magandang product. Then, dapat maganda yung pakikitungo mo sa kanila para magkaroon ka ng loyalty na customer. Then, like, kuwari meron kayong business meeting. Dapat sa mga kasamahan mo sa meeting, dapat maganda rin pakikitungo mo. Dapat nag-share ka ng mga advice, ganyan. Then, makikinig ka rin sa mga sinasabi nila para may maganda kayong pakikitungo sa isa't isa. So, yun lang naman yung 4 na types of customer segmentation na way makatulong sa inyo. Value proposition. When we talk about value proposition, we are talking about the promise of a business or company they will give to its customers. If they want people to choose their product or service, they cannot just say, binibenta namin tong produkto na to, bilhin nyo na. That's not enough. Customers always think, bakit ako bibili sa'yo? Bakit ko bibili ng produkto mo? Makakatulong ba to sa akin? This is where the value proposition comes in. It's the heart or the purpose of your business. Bakit ka nagnenegosyo? It convinces customers by clearly showing the benefit, the solution to their problem, and where your product is better or unique compared to others. Think of it like this. Without a value proposition, your business is like a jeepney without a signboard. People don't know where it's going. So sasakay ba sila kung hindi nila alam kung saan ka pupunta? With a strong value proposition, customers instantly understand why they should ride with you. Sabi dito, ang value proposition daw is a simple statement that summarizes why customer would choose your product or service. For example, it is yung Netflix. Ang value proposition statement niya ay unlimited movies, TV shows, and original content, available anytime, anywhere, on any device, all for one affordable monthly fee. Doon pa lang, makikita na natin kung ano ino-offer ng service na yon. Bakit yung customers pinipili ito kumpara sa iba? Ano nga ba ang meron dito? Una-una, yung Netflix meron niyang movies, documentaries, TV shows, kids shows, and original content like K-drama, C-drama, anime, at iba pa. Netflix produces its own popular shows like Stranger Things, Money Heist, Wednesday that you can find anywhere else. This makes Netflix unique compared to other competitors. Also, it is affordable and flexible. Compared to going to the cinema or buying DVDs, Netflix is cheaper. You pay a flat monthly fee and you can cancel anytime, no long-term commitment. No waiting for schedule, no commercials, and it works across devices, TV, laptop, phone, tablet. Another example is the GrabFood. Delicious meals from your favorite restaurants delivered fast and reliably, anytime and anywhere with easy ordering and secure cashless payment. Yan yung value proposition statement ng GrabFood. So why customers choose GrabFood compared to others? Compared to dining out, it saves time, effort, and transportation cost. Compared to cooking at home, it is faster and more convenient when you're busy. Compared to other food apps, Grab has a bigger ecosystem. You can use wallet, loyalty points,
making it more versatile. Next example is the GCash wallet that lets you pay, send money, save, invest, and shop anytime, anywhere, all in one app without needing a bank account. So why do millions of Filipinos prefer it over other payment options? Many Filipinos don't have traditional bank accounts, so GCash allows anyone with a mobile phone to join the digital economy. It is faster, safer, and no need to carry bills and coins. It's easier to open, no strict requirements. GCash has stronger merchant partnership and wider user base. The next slide is business value proposition. It tells prospect why they should do business with you rather than your competitors. So dito, a value proposition is not just a slogan. It's your promise of value. A message that tells customers, here's what we offer you. Here's why it's valuable. Here's why we're better than alternatives. For example, with Domino Pizza, ang value proposition nila is 30 minutes or it's free. This clear promise made them stand out against hundreds of other pizza places. A business value proposition is important because it explains why customers should choose you, shows the unique benefits you deliver, builds trust, loyalty, and growth, sets you apart in a crowded market. In short, without a clear value proposition, customers may ignore you. With a strong one, you could become their better choice. Value proposition in layman's term, a statement which serves as window for the consumer to clearly what a certain brand could offer and its advantages over the competitors. It is a statement na nag-aalok sa mga consumer na makita ng malinaw kung ano ang inaalok ng isang brand at sinasabi rito kung paano maihahatid, mararanasan at makukuha ng mga customer ang benepisyo ng isang produkto o serbisyo at kung ano ang makukuha nila rito. Sa madaling salita, ipinapakita nito kung ano ang kagandahan ng produkto o serbisyo. Bakit ito bibili ng customer at ano ang kaibahan nito sa mga kakumpetensya. Halimbawa nito, yung let's say may sasakyan ka. Bakit hindi mo ito pagkakitaan na gawin itong rental car business? Imbes na nakaparada iyan sa garahe mo, ba't di mo palaguin? Gawin mong asset yung sasakyan. At may papasok sa yung pera. Tangible benefits are those that can be measured in financial terms. Ang tangible benefits daw ay benepisyo o pakinabang na kayang sukatin gamit ang pera o numero. Ibig sabihin lamang nito makikita mo kung gaano kalaki ang natitipid or kinikita dahil sa isang produkto, serbisyo o desisyon sa negosyo. Halimbawa nito online selling. Bawat isa naman sa atin may cellphone. Pwedeng pagkakitaan. Lahat naman tayo may access sa social media, di ba? Buy and sell using marketplace sa Facebook. Post ka lang doon. Maraming gumagamit doon. Graphic design, kung magaling ka sa paggawa ng logo, editing, gaya ng sa video editing, diba? Ganyan, etc. Pwedeng pagkakitaan. Intangible benefits
are those that cannot be measured in financial terms. Cannot be measured daw. Ang intangible benefits daw ay benepisyo na hindi kayang sukatin gamit ang pera o eksaktong number, at may halaga pa rin ang epekto daw nito sa karanasan, damdamin o pananaw ng customer o yung user, di ba? Inversely, ito ng tangible benefits na nasusukat sa kita, pagtitipid o halaga. Ang intangible benefits ay nararamdaman, hindi nahawakan. Diba? Halimbawa nito, tricycle driver, marunong mag-drive, skills. Yung tricycle niya pwedeng gawing multi-purpose, gawing delivery, diba? Maghatid ng mga order sa mga tao, maghatid ng mga estudyante or pamamasada, cargo na rin, yung kunyari maglipat bahay, pwede kang kontakin, marami pang pwede.